Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang ilang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa gitna yan ng paghahatid ng supply sa mga Pinoy na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. May unang balita si Chino Gaston. David and Goliath na naman sa gitna ng dagat. Yan ang naranasan ng resupply ship na Unaiza May 4 ng ma-water cannon ng China Coast Guard sa gitna ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, sadya umanong hinabol at tinarget ng water cannon ang Unaiza May 4 na ilang beses nagtangkang umiwas. Pero maya-maya pa, hindi lang isa kundi 2 barko na ng China ang nambobomba ng tubig. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagdulot ng minor collision ang anilay dangerous blocking maneuvers ng barko ng CCG. 4 na tauhan ng Unaiza May 4 ang sugatan sa insidente. Nasira rin ang mga bintana ng pilot house. Butas din ang dingding na kahoy. Kaya napilitan ng Unaiza May 4 na bumalik sa Palawan. Bago yan, ang BRP Sindangan naman na isa sa 2 escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinigitan ng CCG. Sa isa pang anggulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa sobrang lapit, kita rin ang ilang Chinese crew na kumukuha ng video. Sa gitna ng panggigipit ng China, nagmamasid sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Sa huli, nakalusot ang Unaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not anymore normal, but we are up to the challenge. Ang insidente kinundena ng Ambassador ng Amerika at United Kingdom. Naghayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, Japan, Australia at European Union. Pero ayon sa China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa isa sa kanilang mga barko. Ang Pilipinas daw ang responsable sa insidente. Mapanlin lang din umano ang mga salita nito at nang uudyok ng gulo sa rehiyon. Git pa ng CCG, nilabag ng Pilipinas ang pangako nito nang magpadala ng mga barko para illegal na maghatid ng transport supplies. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Babala ng security analyst na si Professor Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong polisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next? Dahil sa insidente, ipinatawag ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang protesta ng Pilipinas. Git ng Pilipinas, dapat umalis na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, umabot na sa 142 ang mga protestang inihain ng Pilipinas laban sa China. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Naghain naman ang protesta ng China laban sa anilay trespassing ng mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, pumasok ang mga barko ng Pilipinas doon nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng China. Giit nila na ayon sa batas at makatwiran na ikinilos ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ang Pilipinas nilang hindi tumupad sa commitment nito sa China at nilabag daw ang karapatan ng China sa teritoryo. Patuloy na iginigiit ng China ang kanilang territorial sovereignty at karapatan sa lugar. Pero batay po sa desisyon sa 2016 arbitral sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas, ang Ayungin Shoal. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.